Hello, hello, hello. Video log. O yan. Um, Meron akong isang video na dapat yun yung i-upload ko kaso hindi. Feeling ko mas okay 'tong isa kasi mas kailangan 'to ng pansin. I mean, kung sa mga makakapanood. Okay, so meron ako nabasa dito sa book about ano siya, rationality. Well, actually itong libro akala ko mauubos ko 'to ng isang akala ko mababasa ko siya ng um, isang linggo gano'n. Konting pages pa lang yung nababasa ko. I mean, hindi pa ako nangangalahati. So, yun lang, may nabasa ako dito about sa, rationality. Ang rationality is yung pagiging sane, sa Tagalog is yung nasa katwiran ka pa, logical, gano'n. Nasa reason, tama kang reasoning sa halimbawa ganito, sinasabi mo or mga nakikita mo, anything. So, nakakatuwa lang kasi parang naisip ko na, "Uy, oo nga 'no." Parang nagsasabi ako ng mga topics na medyo woo-woo. I mean, sinasabi ko kasi na medyo woo-woo siya kasi nangyari naman talaga siya. It's just that hindi siya na-experience sa maraming tao. So, paano ka ang naisip ko dito is paano mo i-entertain yung knowledge na yun and at the same time, you are still rational. Well, kasi malaki kasi yung tendencies na, um, maging irrational ka kapag na-experience mo yung, spiritual, awakening or if you are, deep diving into these topics. Kasi akala ko rin nung una parang wala lang siya. Nung una siyempre ini-ignore ko pa, but then naisip ko hindi naman nawawala. Parang hindi ko naman din na pinapansin sa isip ko pero kusa ko siya nakikita like the angel numbers or the synchronicities, gano'n. So, naisip ko, okay kung hindi naman mawawala eto, baka meron siyang message. And then nung in-entertain ko yung messages, parang dun ko na-realize na, okay. Parang it's it's supposed to be a guide. Parang hindi siya well, hindi ko pa rin sure, pero tingin ko hindi naman siya masyadong, alam mo yun, masyadong big deal, ayun. Hindi siya masyadong big deal. Parang when I was starting kasi, siyempre wala naman akong references. I don't have, anything to look at. Walang books, walang ano. So, mag-search lang ako online, gano'n. Anong meaning. However, kapag nagde-deep dive ka sa ganitong topic, marami kang mabubuksan na 'di naman loophole. Marami kang mabubuksan na topics na parang, "Wow, wow, wow, masyado ng masyado ng malalim." Like, ma-o-overwhelm ka kasi. And kung yung gano'n ng gano'n, yung same topics ang nire-research mo, parang may tendencies na, ma-detach ka sa reality. So, hindi, hindi rin siya okay kasi nagkaroon ka ng paniniwala and masyado mo siyang dinibdib, ayun. Masyado mo siyang dinibdib. Like for example, 'di ba merong mga tao na all of a sudden bigla na lang sila nagiging religious, gano'n. Or after, halimbawa galing sila sa, hmm, galing sila sa malaking problema. Kasi ako kasi nanggaling din naman ako sa hindi okay na reality o sabihin natin gano'n. 'Pag yung when the rug Mag-i Mag-i-English pa ako na parang tama kaya 'to? Pero sige, anyways basta yun yung sinasabi nila when the rug was pulled under you, parang gano'n ha. I-search mo na lang kung ano yun, hindi ko kasi hindi ko na sinearch.
Pero basta yun yung pumasok sa isip ko na 'pag yung lahat ng bagay sa paligid mo is gumuguho, gano'n. Tapos sobrang malungkot ka, hindi mo na alam kung anong gagawin, wala kang alam, parang hindi ka na maintindihan ng mga tao. Ang gagawin mo is kung ano yung makita mo na parang source of light, yung makita mo na answers is yun yung una mo na paniniwalaan. Kasi yun yung relevant, yun yung nakakatulong sa'yo. Parang that's okay. Ang problema nga lang is kapag halimbawa masyado ka ng na-attach dun sa answer na yun, na like lalo 'pag halimbawa ito yung mga about sa spirituality, there are siyempre social media gano'n, iba-ibang tao na yung nandiyan, iba-ibang, tao yung sobrang strong ng faith nila and ang mangyayari is paniniwalaan mo sila agad. So, parang lahat na lang ng makita mo, parang, "Oo nga, oo, tama, tama." Gano'n lang lagi. So, kapag nagdi-discuss na sila ng masyadong malalalim na topics, ang masyadong out of touch na topics, paniniwalaan mo agad. And ako, parang ako minsan nagaganon din ako, lalo na nung una, nung hindi ko pa naga-ground yung sarili ko. Parang feeling ko ano, parang nagbukas ang kung kung anik-anik, nagbukas ang langit, nagbukas ang ano, may bagong reality ito, gano'n. Kasi gano'n naman din talaga yung feeling, parang your one foot is on the reality and one foot is on a dream. Para siyang gano'n, para kasing gano'n yung feeling. Ang problema nga lang kapag halimbawa masyado kang natuwa do'n sa idea nung dream, so yung isa mong paa papunta na rin do'n sa dream. So, mawawala ka sa reality, you'll be you'll be insane. So, no, hindi. Hindi gano'n ang ano, hindi gano'n ang ang gusto nating mangyari sa buhay natin, 'di ba? Parang we are still here on earth living a good life and ang goal mo is to make your life better. So, what anong anong gagawin natin kung gano'n? And then na-realize ko na puwede kaya na maging spiritual ka, or kasi hindi mo naman matatanggal 'pag once na, ah, you once you have once you have something like a calling, or you see things that are not relevant to um, other people, or let's just say the general public, ganun. I mean, mako-confuse ka din kung saan ka, where are you going to stand. But, you know, ang naisip ko dito is, it is okay na magtanong. Like dapat naman talaga nagtatanong tayo sa lahat ng nakikita natin. And dun papasok yung rationality. Parang kapag nabobombard tayo ng maraming information, 'pag nabobombard tayo ng maraming, um, yung emotion, kasi halimbawa, ang tinitingnan natin is halimbawa mga news sa TV or mga tao na exaggerated, gano'n, nag-e-explain ng truth. I mean, ako nagawa ko rin 'yun parang nung sa isang video about dun sa, ah, if I was saved by angels, or ano. Pero sa akin at that time parang shinare ko lang siya, but I don't mean for you to parang to take it deep in your heart na parang, "Oh my God, oo nga 'no, baka mangyayari din sa'kin 'yun, or baka ano." May nangyari lang 'yun sa'kin, but at the end of the day parang I just move forward in my life, gano'n. Pero I still have a job, I still have, other things to do, ganyan. May laundry pa, may mga gusto akong bilhin, gano'n. Nagsusulat pa ako ng mga
okay, ano ang next ko na bibilhin, ano mga balak ko na ganyan. Yun lang, normal life lang. But these things, they happened because somehow para siyang guide. Parang halimbawa, kahapon, kahapon ba yun or basta yung ano, Chinese New Year holiday. So, lumabas ako and then, um, nag-commute ako. So, parang nahirapan ako na sumakay ng bus and then I realized ko parang, "Oh my God, parang medyo thankful pala dapat pala ako maging thankful kasi tapos na ako sa ganitong phase or nakahanap ako ng job na hindi ko kailangan na mag-commute everyday." Parang gano'n. So, biglang paglingon kong gano'n, nakaharang lang yung isang babae pero parang, "Uy, oh my God, hindi ko na ito iniisip pero bigla naman nagpakita." Pag pag paglakad nung babae, yung plate number nung sasakyan is 333. So, siyempre, so on my mind, "Oh my God, angel number na naman." 333 angel number. Parang ayoko ng picturean na to prove na, "Oh, yan ha, angel number, totoong nangyari yan." Inisip ko na lang, ano ba yung last na iniisip ko? Ang last ko na iniisip is dapat maging thankful ako kasi hindi na ako nakaka-encounter ng, um, hirap sa transportation, gano'n. Parang tapos na ako dun sa part na kailangan ko magmadali every morning kasi I have to go to the office and magmadali, ayan na, na naman ako, yung mga gano'ng stress. So, parang naisip ko na, okay, nagpakita yung numbers na yun because, maybe the universe is telling me na parang that's okay, kumalma ka lang. Because, you just have to trust yourself and, um, everything will be better, things will be better, in your life. So, trust the process and trust yourself and do your best para, uh, to make things okay, to make things better. So, yun na lang. Well, in-explain ko pa rin lang sa inyo, but after that, after ko makita yon, parang, okay, just move on. Okay, ayan na yung bus and then sakay na. Nakasakay naman ako. And, another pa, sorry, with that same day din, kasi nga, Chinese New Year. So, siyempre maraming, activities regarding to, the New Year, the Lunar New Year. Kaya for some reason, chinek ko yung activity center dun, activity area. Tapos merong mga, ah, yung 'di ba animal signs, different animal signs, 'di ko na sasabihin kung ano yung sa'kin. Pero merong mga gano'n na animal signs and then yung forecast mo for the whole year regards to your, health, career, relationship, ano pa yung isa? Overall, I think. Parang kung ano yung overall na magiging year mo. So far yung sa'kin lagi namang okey yung nababasa ko 'pag gano'n. 'Pag siyempre yearly, 'di mo na maiiwasan kasi lumalabas ka, parang everywhere part na ng celebration yun. And then yung nakita ko dun parang hindi siya maganda. Something na magiging stressful yung year, gano'n. So um, I need to take care of myself, I need to take care of, yeah, yung mental health, mga gano'n. Parang iniisip ko, "OA naman." Bakit naman gano'n? Pero alam mo yun, parang bigla naman ako na-stress na sana pala hindi na lang ako bumaba dun para basahin, 'di ba? Sana sana pala kumain na lang muna ako para and then nagbasa ng book para hindi na ako hindi ko makikita yun, hindi ako maba-bad trip. But yun, nakita ko na, nabasa ko na. So, anong gagawin mo diyan sa information na 'yan? So again, dun na naman tayo sa, idea nung rationality. Okay, rationality uli. Sane, logical. Okay, nabasa mo 'yan, anong gagawin mo?
Buong taon ka bang maniniwala na hindi magiging maganda yung year mo? And then naisip ko, oo nga 'no, parang nakaranas naman ako ng hindi na maganda in the previous years, galing na ako sa gano'n and nakita ko naman yung forecast ko nun, ang tanda ko naman is okey naman. So, 'di ba, hindi rin naman totally nag-a-align lahat. So, why do I have to take this information seriously? And ako rin naman yung gagawa ng way, 'di ba? So, alam mo yun, hindi ko kailangang mag-depend masyado dun. Maybe that's okay, that's a guide. Parang, um, take it with a grain of salt. Ayun, take it with a grain of salt. And I have to put myself ano, I have to stay grounded, ayun. Stay grounded kasi come on, like kung oo, nagdi-discuss ako dito na about manifestation and, nangyayari yun sa'kin and I'm giving you, discretion kung gusto mong maniwala, kung gusto mong i-try. Kasi parang wala namang harmful wala ko totally naisip na harmful dun, Ang nakikita ko lang na harmful sa manifestation is just that kapag masyado kang 'pag nag-rely ka lang talaga into manifestation and you didn't take action, tapos hindi nangyari yung mga gusto mo, hindi nangyari yung mga pinlano mo, hindi ka nag-take ng action. Like, for example, if you want a new job, hindi ka naman nag-prepare, hindi ka naghanap, 'di ba? So, wala talagang mangyayaring output or maybe mali yung mga ginagawa mo na, mali yung mga ginagawa mong pagma-manifest. Halimbawa, ang naisip mo, "Ay, i-manifest ko yung ganitong si ganito kasi crush mo." Gano'n. Come on, like meron namang iba may mga free will yung mga tao. May free will tayo na lahat na gawin yung gusto natin. So, hindi natin dapat ginagamit yung manifestation para para i-pursue yung ibang tao to do the things na, alam mo yun, selfish motives natin. No, mali I think mali yung gano'n. So, yeah, there's a possibility na hindi magkatotoo yung mga mina-manifest mo. So, what's next? Okay, so anong gagawin natin? How can we be, um, spiritual but at the same time rational? Um, isa ko pa naisip dito is to be, we can stay true to our feelings, gano'n, kung ano yung totoo sa'tin. Kasi iba-iba din naman 'yan, eh. Yeah, may makikita tayo sa social media na, um, mga tao na nagpapatotoo about their, spiritual journeys. Pero kasi magkakaiba din 'yan. We are just, looking at each other's notes kung, na-experience mo ba? Ako rin na-experience ko din 'yan. Hindi mo na-experience? Ako kasi na-experience ko 'to. Parang, hindi ko na-experience yang katulad nung sa'yo. Mga gano'n lang. So, again, take it with a grain of salt. Yeah, naririnig mo yung stories nila and ikaw possible baka nagse-share ka na rin ng stories if you are aligned with this. But, we have to be respectful of others and their beliefs. It's not a topic na kailangang alam mo yon. Kasi minsan may nakikita akong gano'n na parang, talaga ba? Pinag-aawayan nila yung mga ano, kasi of course there are people na mati-trigger because they have their own beliefs, may, religion, gano'n. I mean, kailangan ba talaga natin magpaka-stress na pag-away-awayan yung mga mga ganitong bagay? Parang, okay, fine, like kung I don't you know, I don't want to be that kind of person na yung alam mo na-experience mo na ba yung bigla na lang nananahimik ka dun sa loob ng bus and then suddenly biglang may nagulat ka, like nagising ka kasi biglang may sumisigaw and nagpe-preach sila about sa Bible, like they're reading texts and then they will make you repent, believe, gano'n. Tapos ang ending manghihingi din sila ng pera, gano'n.
Like after nilang mang-stress na ibang tao, biglang manghihingi sila ng pera. And you cannot contest ba yung term dun? Oo, hindi mo sila puwedeng tanungin pabalik o hindi mo sila puwedeng sagutin pabalik kasi alam mo yun, parang lalo silang maiinis, lalo silang ma-agitate, magiging defensive sila na they will discuss it further. Tapos parang mase-stress lalo yung mga tao sa paligid mo kasi parang, "Bigyan mo na lang ng pera para makababa na." Gano'n. Parang I don't want to position myself in that kind of, situation na magpapaka-obsess ka in topics and then you're going to, explain it further sa ibang tao na parang, "We don't care about that." Parang hindi kami nakaka-relate, 'di ba? So, ayun, parang sa akin if you are aligned with, spirituality and stuff, we can stay true kung ano yung na-experience natin. But, you know, 'wag natin siyang i-open sa mga tao na hindi naman makaka-relate, na alam natin hindi makaka-relate. Parang yung naisip ko diyan is, keep it to ourselves. Kapag may taong naka-relate, let them open first. Kung align siya, we are on the same page, then you can open yourself. But kung halimbawa casual lang kayo na magkita, "Uy magkikita kayo as friends," or alam mo yon pupunta kayo sa isang lugar, may gathering or pupunta ka sa office, punta ka sa school. I mean, you don't have to open it or you don't have to talk about it. Parang you can normal programming lang. Yung mga team normal programming na, oh my God, parang ang ganda ng ang ganda ng sky, ganyan. Sorry, medyo ayoko na kasi ng mga gano'ng topic na parang ang babaw. Medyo gusto ko na yung mga topic na medyo malalalim. So, medyo nahihirapan din ako sa part na 'to kasi ayoko nung small talk, para mga casual talk. But yeah, we have to accept na hindi naman makaka-relate ang karamihan dun sa mga ganitong topics. And it's the same na kapag halimbawa meron tayong mga topics na gusto. Halimbawa, minsan naiisip mo, bakit ba yung mga tao pinag-aawayan yung K-pop, 'di ba? May mga pinag-aawayan yung kung sino yung gusto nilang, um, pop star gano'n, kahit yung mga US. Kasi nagkaroon ako ng gano'n na nagkaroon ako ng gano'n na na friend, gano'n na parang noon, "My God, gusto ko naman si Britney Spears," 'di ba? Pero hindi naman kailangan araw-araw mong sa'king i-explain na si Britney Spears. That is, years ago. And then nagkaroon na rin ako ng friends noon na nag naloka naman ako na pinag-aawayan nila si si Angel Locsin at saka si Marian Rivera, gano'n. And then the network wars, ganyan. Parang, okay, like ano 'to? And then nagkaroon na rin ako ng friend na nagkukuwento siya na nung time nakasagsagan ng Harry Potter. Like, people think of her na weirdo siya kasi she's the president of the Harry Potter fans club sa school nila. Then 'di na lang ako tumawa pero naisip ko, girl kahit ako yun din mafi-feel ko kasi parang I mean respect to to everyone na may mga kanya-kanyang, mga interest and enthusiastic sa interest. Pero yeah, kung ako gagawin kong parang mala-fandom itong sinasabi ko about the angel numbers, about the spirituality, gano'n. Parang meron at meron ding tao na mag-iisip na I'm losing my marbles. Gano'n din yung mangyayari, 'di ba? And then lalo na kung halimbawa mag-e-explain pa ako further na, "No, kailangan maniwala ka sa akin because this and that and then. But you have to read these books and blah, 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 blah." You just have to let people live their own lives, gano'n. Talk about, topics na gusto mo dun sa mga tao na nakaka-relate sa'yo, 'di ba? But
in general, blend in with people, live a normal life. Um, this is just guides, and so far medyo naiintindihan ko na when noon kasi nung nagre-research pa ako, mauna kong researches, parang nakikita ko about to sa angel numbers is you are on the right path. You are on the right path. Mostly ganun. Tapos, everything will unfold on the right moment, on the right time. And ngayon medyo nagigets ko na siya na hindi ko naman kailangan na thoroughly mag-research or mag-deep dive sa mga topics na so masyado ng masyado ng malayo or masyado ng mahirap unawain ng normal na tao or ng human brain, gano'n. Because I do understand na may mga tao nagpapatotoo and may mga tao na nag-i-ignore nung mga nag-i-invalidate nung 'pag medyo woo-woo na yung topic because hindi naman nila mage-gets yun, hindi nila nakita on their own, 'di ba? Like to see is to believe, gano'n. I do understand that and kahit naman ako, dun sa mga interest ng tao na bakit niyo ba pinag-aawayan yang mga ganyan? Bakit niyo ba simpleng mga bags, gano'n. Parang, why do we care too much about luxury bags na it's just a bag. Come on, bakit kailangan ma-reach mo yung gano'ng klase um, ng pagiging, elite, where in fact, kahit naman makabili ka ng ganyan na bagay, hindi ka pa rin belong sa circle nila. You know what I mean? So, and this is the same. This can be another fandom. Like spirituality can be another fandom kapag yung mga tao na nakakaranas ito and magdi-deep dive sa mga ganitong klaseng topics is, alam mo yun, magiging irrational. I mean, syempre, alam mo yung feeling na halimbawa, papasok ka sa isang conversation and then makikipag-debate ka lang over some things na hindi naman talaga ganun ka big deal. Like you are going to explore on um things na magkakaroon pa kayo ng issue kaysa parang love and light lang tayo, 'di ba? Alam mo 'yun, nagkaroon ka pa ng kaaway. You just have to let them. I mean, that's the reason why bumibili ako ng books. Nag-start ako magbasa, nag-research ako ng mga audiobooks kasi we need to have a variety of hobbies. Yun yung naisip ko ngayon na, oo nga 'no, yeah, we can be spiritual and rational at the same time kung hindi tayo lagi naka-focus sa iisang topic. And by doing that, alam mo 'yun, why not try mong mag-aral magluto, mga ganyan. Or siguro always go out, ayun. Kaya din ako lumalabas lagi. 'Di naman minsan araw-araw pero tinitipid ko na kasi mabilis maubos din ang pera, come on. So, pa 'yun, 'pag weekend lumalabas ako, gano'n. Sure 'yun, kasi gusto ko na marami akong nakikita, gusto ko na nalilibang ako para yung isip ko is hindi lang naka-focus sa, alam mo 'yun, sa spirituality or halimbawa, when you are so focused on, your phone, gano'n, yung mga topics na about the world news, gano'n. I mean, laging may mga problema. So, naho-hook up tayo do'n. Parang nawawalan tayo ng, peace of mind, 'di ba? And at the same time, kung halimbawa kung nawawalan ka na ng peace of mind, I mean, lalo mo ma-attract 'yan. Lalo mo ma-attract yung mga gano'ng klase ng problema sa buhay mo. And
imbes na mapaganda natin yung buhay natin, imbes na, manifestation and affirmation, maganda dapat ang buhay, wala. Lalo tayong napasama because we are deep diving too much na hindi naman necessary at the moment. Let it unfold. And yeah, gusto ko sabihin din sa kanya na, oo, take a break. Yung take a break, siguro talk about something light. Kasi eto, naisip ko rin 'tong channel na, oo nga 'no, parang gano'n yung ino-open ko na topics. Ano ang magiging impression ng mga tao, gano'n 'pag laging ganyan. Ano yung mga next topics mo? So siyempre, possible mag-deep dive ka dun sa about spirituality or mga I'm going to go to the rabbit hole just to share some things. And para maisip ko hindi rin siya healthy, you know? Why do I have to shove those topics sa mga tao na hindi naman din nila maiintindihan or hindi naman possible hindi nila interest. So yeah, I mean, am I going to delete the channel and delete these videos? Naisip ko, hindi naman siguro kailangan. I mean, nasimulan mo din and there is a purpose kung bakit ka bumili ng camera and a microphone and to yap and to blah 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 in front of the camera. There is a reason. It's just that, you have to put yourself in a position na, I mean, me, I have to put myself in a position na, yes, I'm spiritual, but I'm also rational, 'di ba? Doon tayo sa masayang part. Wag tayo doon sa extremes. Nga 'no. Yeah, 'di ba? And meron tayong peace of mind, 'di ba? Chika-chika lang. Daldalan lang. But at the same time, meron tayong peace of mind. Kasi sayang naman kung halimbawa, I'm going to talk about manifestation, I'm going to share something about it, and then and then kapag nagkakatotoo na sila, I'm going to share it with you. I mean, kahit maliliit lang na manifestations, and then in the grander scale, mas malalaki manifestations, I'm going to share it with you. 'Di ba? Parang ang weird naman na parang, ay, yan na naman yung weirdo na nagse-share ng kung anik-anik sa channel niya, 'di ba? Parang mawawala yung purpose na imbes na magamit mo yung mga affirmations, manifestations into good, parang walang parang wala ano na, maso-spoil lang siya gano'n kasi they will question your sanity, 'di ba? Yung ano, yeah, makes sense. O yun lang, lampas na ako sa 30 minutes. Chinika ko lang yon, gano'n. Kasi naisip ko, oo nga 'no, tingin ko maganda siya para imbes na yung topics ko is parang medyo extremes, mada-divert ko siya into sa magandang path. Oo. So gusto niyo na ba uli ng another, another unboxing ng kandila? Uy, nagamit ko na yung kandila last time, yun lang. Short ano lang, nagamit ko na siya and mabango siya. Nabili ko siya sa ano, sa H&M and mabango siya. Hindi siya kasing strong agad 'pag nasindihan mo na I mean yung aamoy siya agad, hindi. Medyo light lang, parang, subtle lang yung amoy but then 'pag nakakaunti na uli siya, I mean 'pag medyo nababawasan na siya. Kasi sinubukan ko ng mga one I think 2 hours yun. Natutuwa ako kasi konti lang yung nabawas sa kanya, matipid siya na, scented candle. And yun, bumango 'tong kwarto, gano'n. O eto 3 yung kandila, so alam mo na, ang bango-bango dito, gano'n.
Bigla ako napatigil, ano ba 'yun? Hindi kasi napaisip ko, oo nga 'no, mag-discuss na lang ako ng mas light na topics. Para oo nga naman, I can still discuss the idea of spirituality, pero I mean, less on that. Parang less on that and more on mas relatable na topics. Yung mga mas makakatulong sa inyo, 'di ba? Kasi hindi ko naman alam kung sino manonood, pero yeah. And if you are on the if you are experiencing something similar, or if you are experiencing um you are in the spiritual awakening, kalma lang, ground yourself, ground. And by grounding yourself, you put yourself in the present. Yon. Stay on the present, look around, and do not worry, because yung knowledge is darating din yan. Oo, ano din yan, nilalagay din yan sa atin in the right time. So, do not rush. Yun lang. Have a great day and goodbye.